Okay, magandang umaga, no? Welcome back ulit sa aking channel. Ngayon, i-discuss naman natin, maraming nalilito, no? Ano ba yung pinagkaiba ng endocrinologist at saka ng nuclear medicine doctor? Pareho silang doktor, yes. Pero bakit kailangan dalawa ang maging doktor mo? Or kagaya sa akin, naging dalawang doktor ko, magpapa-radioactive lang naman daw ako. O tara, discuss ko sa'yo. Okay, paglilinaw, no, hindi po ako isang doktor. Kagaya nyo rin po akong pasyente na mayroong thyroid problem. Sige na, umpisa natin to. Mabilis lang to. Ganito, unahin natin yung nuclear medicine doctor. Okay, yung nuclear medicine doctor, sila po talaga yung responsible saka sila yung mga espesyalista. No? Ano ba, pagdating dito sa mga radioactive iodine, sa radioactive tracer, sila po ang gumagawa po talaga niyan. Sila din po ang nagde-determine kung gaano kadami yung MCI or millicurie na gagamitin sa isang pasyente. O umpisahan natin sa case ko. Ang case ko kasi, hyperthyroidism. Wala po akong bukol or cancer sa thyroid, no? Okay, so nung na-receive na ni nuclear medicine doctor, yung endorsement ko galing kay endocrinologist, no, makikita niya doon yung history ko. Yung history ng pagiging hyperthyroid ko, kailan ba ako naging hyperthyroid, ilang taon na ba akong hyperthyroid, or gaano ba kataas yung dosage na iniinom ko para sa hyperthyroid, no. Ngayon, after basahin ni nuclear medicine doctor yun, papasok doon yung tinatawag nating assessment. Okay? Kaya kailangan talaga tayo makita rin ni nuclear medicine doctor. Ngayon, bakit 15 MCI lang po yung ibinigay sa akin? Samantalang yung iba 20, 50, 100. Sabi ko nga sa inyo, iba't iba po ng case. Okay? Ako, hyperthyroidism lang naman yung sa akin. Kagaya niya, no? Ang nangyayari, yung thyroid ko nagpo-produce ng sobrang daming thyroid hormones, no? So, yun yung problem sa akin, na pag inihinto naman ang aking top din, umuulit lang po ang signs and symptoms ng aking hyperthyroidism. Sir, bakit nga mababa ang iyong MCI na ibinigay? Kasi nga po, hyper lang po ang case ko. Unlike po dun sa iba, meron po silang tinatawag na carcinoma. O kaya sa madaling salita, meron po silang tinatawag na cancer sa thyroid. Kaya pag inoperahan po sila at tinanggal ang kanilang thyroid, kailangan pa po nilang mag-take ng at least 6 na session ng radioactive iodine na umaabot po yun ng 150 MCI, 100 MCI. Depende po sa sitwasyon. Okay? So, doon po talaga pumapasok ang kahalagahan ni nuclear medicine doctor. Okay? Alam ko, tatanungin nyo, another gastos na naman yun. Kasi galing na nga ako sa endocrinologist, pupunta pa ako ng nuclear medicine. Ang sagot po, yes. Kailangan po talaga yun. May tinatawag naman po tayo pagdating sa medicine, may tinatawag rin po tayo collaboration. Okay? Hindi lang naman porket isa, no, halimbawa ganito, nagpa-check up ka kay internal medicine, may kailangang operahan sa'yo, hindi naman po pwedeng si internal medicine na rin yung mag-o-opera sa'yo. Siyempre, sasangguni rin po tayo sa anesthesiologist at saka sa surgeon. So, ganun din po yun. Ganun din po sa thyroid. Although small things kung pakikinggan mo sa thyroid, pero siyempre, dalawa rin po ang mangyayari. Doon po pumapasok si NUCMED doctor. Okay? Kasi, tawag dito, pagdating naman sa radioactive tracers, radioactive pharmaceuticals, maganyan, syempre, ang nakakaalam po doon o ang espesyalista po talaga doon si NUCMED doctor. Okay? At saka nga pala, no, guys, si nuclear medicine, ano po rin yan, pagdating sa mga bagong technology ngayon, kagaya ng MRI, PET scan, ayan, talagang mga espesyalista po yan sa mga ganyan. Hindi lang yung
anatomy, structure ng ating katawan ang kaya nilang ma-diagnose or ma-detect, of course, na da-diagnose rin nila in advance. Halimbawa, yung thyroid mo, lumiliit ba or lumalaki? Nakikita na po agad nila yan. Nagkakaroon na tayo agad ng early detection. No? So, kaya napaka-importante yan. Kagaya po nung ibang pasyente, no? Kailangan po nating i-ray yung inyong thyroid. Kasi nga po, tinanggalan po namin kayo ng thyroid or total thyroidectomy para makasiguro po tayo na wala pong natira na cancer cells or dumikit sa tissue natin. So, ganun. Alam ko ang question nyo, sir, bakit hindi ka na lang nagpa-opera? So, sasagutin ko yan ng simple. Kung ako nagpa-opera, ang problem ko lang naman, hyperthyroidism, gagastos pa ako ng 200 to 300,000 just to remove my thyroid. Po pwede naman siyang gawing hypo na lang. Iinumin ko na lang yung radioactive iodine capsule na 15 mCi. Yun nga lang, hindi na gagana talaga yung thyroid ko, no? Magiging hypo na rin ako, kagaya ng tinanggalan ako ng thyroid. Pero, mas cheaper, hindi na sugatan yung katawan ko, no? Kasi depende pa rin talaga yan sa kondisyon ng tao. Kung ikaw meron kang cancer or thyroid cancer, kailangan talagang tanggalin, no? Pero sa kagaya ko, hyper lang naman, yung thyroid ko ay may problema na nagpo-produce lang naman ng sobrang daming thyroid hormones, i-shut off na lang natin gamit ang radioactive iodine. Then that's it. 20,000, 30,000, that's it. Ikumpara mo naman sa 200 to 300,000 pesos. Okay? So, ganun lang po yun. No? So, ang nakatulong sa akin doon, maliban kay endocrinologist, si nuclear medicine doctor naman po. Okay, pag-usapan naman natin ngayon si endocrinologist. Okay? So, kanino ba ako unang nagpa-check up? Kay endo or kay nuclear medicine? Of course, kay endocrinologist. Si endocrinologist po, hindi lang naman siya thyroid nakafocus. Nakafocus din po yan sa mga hormones, sa mga hormonal imbalance patient, yung may mga polycystic ovarian disease, no, or PCOS, nakafocus din po sila dyan. Sa may mga diabetes type 1, type 2, okay? So, sila rin po ang tumutulong paano i-manage ang ating diabetes. Okay, sila rin po yan. No, so, napakalaki ng scope po ng mga endocrinologists as in. Okay? Kung ikaw ay mayroong problema sa pagkontrol ng iyong blood sugar, maaasahan po natin ang ating mga butihing endocrinologists dyan. Okay? Hypothyroid, hyperthyroid, endocrinologist po yan. Okay? Bakit ba endocrinologist ang tawag? Kasi po, ginagamot nila or tinutulungan po nila tayo kung meron tayong problem pagdating sa endocrine system. Okay? So, ganun lang po kadali yun, no? Endocrinologist, endocrine system. Okay? So, yun nga, kung may problem ka, kagaya ng mga sikat na artista, kagaya nila sa Milby, nila Mr. Gary Valenciano, may mga problem po yan pagdating sa pagkontrol ng kanilang diabetes, no? Pero dahil nga sa science, research, no, sa galing na rin ng ating mga endocrinologists, ayan, natutulungan po nila yung mga pasyenteng yan. Okay? So, ganun lang po. So, may tinatawag po talaga tayong collaboration, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Okay? So, may mga ganun po talaga. So, sabihin na lang natin sa simpleng paliwanag. May OB-GYN, chine-check up niya yung buntis. Pero yung buntis, kailangan po magsisaryan. Diba? So, magkakaroon ng collaboration dyan. Si OB-GYN, si anesthesiologist, yung surgeon. So, ganun lang po kadali yun, no? So, that is the beauty of science. No? So, mas madaling maintindihan, di ba? Si endocrinologist naman, talagang siya, espesyalista siya, no? Yan, sa
pagkontrol ng ating FT4, T3, TSH. Ganon din po pagdating sila sa sugar level ng body. Gaano ba kataas yung iinumin kong metformin? 'Di ba? Magkakaroon na ba ako ng tapering pagdating sa metformin? Sila rin po ang nag-a-assess niyan. Kaya don't feel bad kung minsan pakiramdam nyo pinipirahan lang yata ako ng doktor. No, hindi po. Minsan i-refer po tayo sa isa pang doktor, no? So ganun talaga. Hindi siya way para pagkapirahan ka, no? Maling mindset 'yan. Ang tamang mindset doon, tutulungan po nila tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, no, although doktor sila, pero sa isang banda may espesyalista pa silang kasama. Okay, parang gano'n lang. Halimbawa ako, science teacher ako, pero pagdating sa math, hindi ako ganun kagaling. Kaya may tinatawag akong co-teacher pagdating sa mathematics naman. Okay? So, ganun lang. Okay? So, don't feel bad kung medyo naiisip nyo na parang magastos dalawa yung doktor, no? Hindi po. Kasi, yun po yung part ng management para mas matulungan tayong i-control ang ating condition. Okay? Sa na-experience ko, no? Preparation ko para iray. So, nanggaling ako kay Endo. Dala ko yung referral papunta kay nuclear medicine. Nung naray na ako ni doktor, dala ko naman yung referral ni DocMed going back to Endo. Sir RJ, nung bumalik ka ba kay endocrinologist, pinabalik ka pa niya kay nuclear medicine doctor? Ang answer ko po, hindi na po. Hindi na ako bumalik kay NUCMED doctor, no? Tuloy-tuloy na yung management, yung mula nung na-diagnose rin ako ng hypo, sorry. Tuloy-tuloy na yung management, yung medication, yung levothyroxine, tuloy-tuloy na yon. Hanggang ngayon, hindi naman ako bumalik kay kay nuclear medicine, as in wala na. No, so ganun lang kasimple. What if sir, yung ospital na pinagpapacheck upan mo ay may nuclear medicine facility or merong department? Tawag dito, babalik ka pa rin ba sa kanya? Well, hindi na rin po, no? Tawag dito, si Southwoods UniHealth kasi, sabi niya, nagkataon din na wala siyang nuclear medicine facility. Kaya inirefer ako ni Doc sa Parañaque Doctors Hospital, no? Kasi doon meron. Pero syempre, may mag-hospital din naman na magkakasama na, meron na. Nagkataon lang na yung sabi niyan na kung saan ako nakatira, wala. Okay? So, ganun lang naman siya. So, alam niya na kung anong pinagkaiba ni nuclear medicine doctor at saka ni endocrinologist, no? So, para silang doktor, syempre, pero pagdating naman sa panggagamot, magkaiba sila ng specialization. So, simple as that, ha? So, paano? Maraming salamat ulit sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta. Sana nakapagbigay ako kahit konting kaalaman sa inyo at nawaya bumuti na po ang ating mga pakiramdam. So, paano hanggang sa muli? Maraming salamat and God bless everyone.